Naputulan ng daliri ang isang babae sa Talisay, Cebu matapos kagatin ng kanyang kaaway. Sa San Fernando, Cebu naman, tinupok ng apoy ang isang palengke na posible raw sinadyang sunugin. Ang mainit na balita hatid ni Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Nakikita ang malaking apoy na tumutupok sa isang palengke sa San Fernando, Cebu kahapon ng madaling araw. Mahigit 80 stalls ang apektado at tinatayang nasa 11 million pesos ang iniwang pinsala ng sunog. Isa sa mga tinitingnang anggulo ng BFP ang arson o sadyang panununog. Sa investigasyon, may nakakita raw na may nagsunog ng sako at trapal ng isang vegetable stall. Sa Lapu-Lapu, Cebu, sugatan ng isang batang lalaking 11 taong gulang matapos masunog ang kanilang bahay. Ayon sa BFP, naggising na lang ang bata na nasusunog na ang kanilang bahay. Tanging siya at ang 2 taong gulang na kapatid ang naiwan sa bahay para bantayan ang burol ng kanilang lola. May pinuntahan noon ng kanilang ama. Kwento ng mga kapitbahay, may narinig silang pagsabog sa bahay bago ang sunog. Sa tulong ng mga kapitbahay, nailabas ang nakaburol na labi ng lola at ang 2 bata. May hawak pa raw noong mga palito ng pusporo ang nakababatang kapatid. Ang initial na itong akuan, ma'am, nga kanang ko sa sunog, ma'am, base na lang po sa istorya sa kanang katong napaso o katong sa mga katawhan is most likely kanina po siguro nga child nga nagduwa o matchstick. Arestado ang isang dating tauhan ng Philippine Marines matapos ireklamo ng panunutok ng baril sa Bacolod City. Ayon sa pulisya, mismo ang may-ari ng inuupahang bahay ng lalaki ang nagreklamo dahil sa pagsigaw at panunutok ng kalibre 45 baril. Wala raw lisensya ang baril. Hindi na nagpa-interview ang suspect. Wala pang desisyon ang nagreklamo kung magsasampa ng grave threat laban sa suspect. Isang babae ang naputulan ng kanyang hinliliit sa gitna ng away sa Talisay, Cebu. Batay sa investigasyon, nagbangayan ang babae at isa pang babae na kalaguyo umano ng kanyang ka-live-in. Nais daw bawiin ng ikalawang babae ang mga gamit tulad ng cellphone at alahas na ibinigay niya umano sa lalaki. Sa kalagitnaan ng away, nakalmot ng unang babae ang mukha ng ikalawa, habang nakagat naman at naputol ang kanyang hinliliit sa kanang kamay. Ayon sa pulisya, nagkaayos na ang 2 panig at walang reklamong isinampa. Femari Dumabok ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.